Nagsimula nga pala ako bilang isang reseller ng chips, pero halos lahat ng feedback nila ay masyadong maalat. Wala naman akong magawa, hindi naman ako yung gumagawa. Kaya naisip ko, what if gumawa na lang ako ng sarili kong chips para sa mga katulad ko na hindi mahilig sa maalat o bawal sa maalat. At doon nagsimula ang tagline namin na less salt, enjoy more. Ang una kong ginawa ay kamote chips, yung dahon ng kamote. Madaming trial and error, pero sa tulong ng mga feedback, nakuha namin yung tamang timpla. Grabe, skyrocketed yung sale at demand. Madaming repeat orders at resellers na din kami that time. Yung product namin, pinapadala na din sa iba't ibang bansa. Kami nga na gumagawa, hindi pa nakapunta sa ibang bansa eh. Pero sa bilis ng paggangat, ganun din kabilis ang pagbagsak. Bakit? Anong nangyari? So, nagka-problema kami sa production. Dumating yung time na hindi na namin kaya yung demands ng customers namin. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, nalantay yung mga tanim namin at mga pesteng insekto na kumakain sa mga dahon at wala na kaming maluto. So, ganun din yung problema sa mga supplier namin, kaya wala kaming makuhanan. Yung dahon kasi na linuluto namin, hindi siya yung usual na dahon na nabibili sa palengke. Yung sa amin kasi is yung heart shape na violet yung tangkay. So, na-stop yung production ng ilang araw hanggang sa naging weeks at umabot na ng buwan. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi maganda to. Dapat yung mga ingredients laging available. Doon ko naisip, what if malunggay na lang? Kasi dito sa amin, kahit saan ka magpunta, may makikita kang malunggay. So, gumawa ulit ako, ilang buwan na research, ilang buwan na trial and error. So, ngayon, nakapagbigay na kami ng mga free taste. At based sa mga feedbacks nila, doon namin kinuha yung lasa, yung texture, in-adjust talaga namin base sa feedback nila. So, kung natikman nyo na yung malunggay chips namin, we would highly appreciate it if you could give us any feedback. So, meron akong dalawang napakalaking pagkakamali na gusto kong i-share. At ito yung pagkakamali na ayaw ko na talagang maulit. So, natuto na ako. So, una, dapat yung resources, yung ingredients, laging available. Hindi pwede na hindi tayo makakapagluto ngayon kasi walang ganito, walang ganyan. Hindi pwede yun. Dapat palaging available yung ingredients, yung resources. Dapat palaging may kukuhanan ng supply. Dapat laging may bibilhan ng supply. Pangalawa, yung demands ng customer. Pag sinabing kailangan nila ngayon o bukas, kailangan ibigay mo. Ang nangyari kasi sa amin nun, may mga customers kami, may mga resellers kami na kailangan na nila yung product ngayon. Wala kaming maibigay kasi walang stock. So, ang nangyayari, nakakancel yung order. Kasi sa araw na kaya na namin i-fulfill yung request nila, masyado nang late. So, yung sale na nga, naging bato pa. So, isa ito sa mga natutunan ko na dapat yung product laging ready, palaging may stock. So, yun lang. So, yung mga sinishare ko na do's and don'ts ay base lamang po sa aming experience. Maaring mali sa inyo, maaring tama, maaring makatulong, maaring hindi, pero again, base lamang po ito sa experience po namin. So, yun lamang po. Kung nakikinig pa rin po kayo hanggang ngayon, maraming salamat po. So kindly join us as we document every step of this journey. We'll also share the do's and don'ts based on our experiences from our humble beginnings to where we're headed next.